eh. Topic 4, tungkol po sa OSAS. Pang-apat na linggo na po natin na dinidiscuss ang OSAS. Once saved, always saved. Why? Because this teaching kasi ay dito po hindi nagkakaintindihan ng mga evangelicals, mga Christians. Kasi yung iba, naniniwala sa once save, always save. Yung iba, hindi naman. At minsan nagkakaroon sila ng mainitan na pagtatalo tungkol po sa teaching na to, sa doktrinang ito ng salvation. Once save, always save. At nasabi ko na nga po sa inyo, ako po bilang pastor ninyo, ay ito na po yung itinuro sa akin nung aking pastor nun. Tapos sa seminary, tapos nag-struggle ako sa doktrinang ito, kinonsider ko yung losing salvation ng almost 1 year. Pero habang nag-aaral ako, salamat sa Holy Spirit na gumabay sa akin, mas matatag na yung aking paniniwala sa once save, always save. Kasi noon, I was willing to let go itong doctrine na to. Kung ano ang makikita ko sa aking pag-aaral sa gabay ng Holy Spirit, yun ang aking i-embrace na doctrine. But as I studied deeply and carefully, thoroughly sa soteriology between losing salvation and non-losing salvation, I came to conclude, I was compelled, solid yung once saved, always saved. At ang parati ko sinasabi ngayon, ang once saved, always saved ay ang doktrinang nakatutok sa Diyos. Yung losing salvation, nakatutok sa gagawin ng tao, yung performance ng tao. Pero yung once saved, always saved, yung pananampalataya mo, solid sa Diyos lang. Amen? Kaya nilalagay ko po sa puso natin yung Romans 11:29 na sinasabi rito, for God's gifts and His call are irrevocable. If there is one important verse na matatanim sa puso't isip natin, itong verse na to. Irrevocable nga eh, hindi pwedeng bawiin yung God's gifts. Salvation is a gift of God to us who believe in Jesus. Eternal life is a gift. So yung gifts na yan, irrevocable yan. Yung call, kinol tayo ni Lord, irrevocable yan. Sabi ng Amplified, for the gifts and calling of God are irrevocable, for He does not withdraw what He has given. Hindi na niya wini-withdraw kung ano ang kanyang ibinigay. Nor does He change His mind about those to whom He gives His grace or to whom He sends His call. So, CEV, God doesn't take back. Sabihin natin lahat, God doesn't take back. God doesn't take back the gifts He has given. Kung anong kanyang binigay, hindi na niya iti-take back. Or disown the people He has chosen. ISB, International Standard Version, for God's gifts and calling never change. So, yun po ha. Ngayon po, dadagdagan po natin, hopefully, yung po mga verses na to na sinishare ko sa inyo, pinapaliwanag ko sa inyo sa guidance ng Holy Spirit, ay natatanim sa inyo. At kung gusto nyong maging solid sa inyong mind and heart ito, lalo-lalo na ngayong last days, ay i-review nyo ng i-review yung mga verses. I-review nyo po yung video, recorded video na message natin sa OSAS. Now, 15 po yan. Naka-7 na po tayo. Ngayon, pang-8. Nothing will separate us from the everlasting love of God that is in Christ Jesus. Sobrang nag-compel po sa akin itong pag-ibig ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, nakatutok tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa atin yung pag-ibig natin sa Diyos. Kasi yung mga losing salvation, malulus nila yung salvation nila when they don't love God anymore. When they lose their first love, wala na. Wala na silang salvation. They lost it eh. Doon sila nakatutok yung mga losing. Tayo pong mga OSAS, once save, always save, nakatutok tayo doon sa love ni God. Amen? So, kailangan nakikita ninyo yung mga losing, nakapokus sila doon sa performance nila, hindi sa grace. Kasi yung si God, grace. Nakatutok tayo sa forgiveness ni God. Sa mercy ni God. Sila nakatutok sa dapat hindi ako magkakasala. Ito naman po. I'd like to start with Jeremiah 31:3. To tell you, this verse teaches what kind of love is the love of God for you and me. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Read. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. So, ano pong klaseng pag-ibig ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin? Everlasting. Everybody say, everlasting. Ibig sabihin po ng everlasting, hindi magwawakas
na pag-ibig hanggang eternity. Yung everlasting love, ang isang kaulugan din yan, eternal love. I have loved you with an eternal love. Of course, itong eternal love na to, itong everlasting love na to, hindi ito para sa lahat ng tao. Ito ay para lang sa mga nanalig kay Kristo. Yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao, sa mga nabubuhay lang. Pero kapag ang tao namatay na at napunta na sa impyerno, wala na yung pag-ibig ng Diyos doon. Even the mercy, even the grace of God, wala na sa impyerno. Mapuputol na yung love ni God sa mga tao kapag unbeliever sila at napunta sa impyerno. Pero sa atin, kung tayo ay mananampalataya, hindi mapuputol ang pag-ibig ng Lord sa atin. Tingnan natin yung sinabi ni Paul dito sa Romans 8:37 to 39. Actually, pagka binasa po ninyo ang Romans 8 at saka Romans 9, matinding chapters yan na nagtuturo ng osas. Yung buong book of Romans ay nagtuturo ng salvation is by faith. Yan ang pinaka-team ng Romans. Diyan na born again sina Martin Luther na dating pare. Si Martin Luther na nag-start ng tinatawag na Protestantism ay monk yun. Scholar na monk ng Katoliko. But when he read the book of Romans, doon niya nakita yung justification by faith. Pagwawalang sala ng isang tao sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa, hindi sa pamamagitan ng kabaitan at kabutihan ng tao. By faith lang. But anyway, punta tayo sa Romans 8:37 to 39. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen? So pinapaliwanag na dito sa verse na to, na kung ikaw na kay Christ Jesus our Lord ka, hindi ka na maseseparate sa love ni God. Lahat to ng na kay Christ Jesus, magsabing amen. Nanali ka kay Kristo. Tinanggap mo si Kristo. Na kay Kristo ka na. Si Kristo nasa iyo. Nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Wala nang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi si Kristo nasa iyo at ikaw ay na kay Kristo. So kung wala nang makakapag-separate, paano ka papupunta sa impyerno? Wala nang makakapag-separate sa iyo. Everlasting na nga yung love ni God sa iyo. Ngayon, kung nagkasala ka, napupunta ka sa impyerno, so hindi everlasting yung love ni God sa iyo. 'Di ba? Lahat na nakagets nun, magsabing amen. Kaya nga ito pong verse na to, tinuturo dito ng verse na to, kahit ano pang gawin mo, kahit magkasala ka pa, yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, tuloy-tuloy na. Hindi na mapuputol. Hindi na mapuputol. Mamahalin ka na ni Lord for eternity. Kasi the meaning of everlasting love is eternal love. Huwag kayong magpapaniwala sa mga kanta ng mga secular music. Merong kantang ano ba yung kantang Eternal Love? Merong, nung high school ako, para yatang merong ganun na kanta eh. Eternal Love. Hindi, Eternal Love. Tingnan natin yung verse. Verse 37. Sabi ng verse 37, balikan natin ulit, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Maganda rin tong verse na to, na ibig sabihin, dahil sa pag-ibig ni Kristo, we can conquer everything. We can conquer sin, we can conquer everything because of the one who loved us. Ito na, convince. The word convince. Everybody say, I am convinced. Kasi yung iba, losing salvation, hindi convinced. Hindi convinced sa verse 38. Hindi nila masasabi yung verse 38. So yung mga losing salvation, wala silang Romans 8:38 to 39. Wala. Kasi hindi convinced eh. Amen? Tinatanggap niyo ang verse 38?
That's why this is compelling to me kasi convinced din ako. Tinanggap ko yung verse 38. I am convinced that neither death nor life, hindi yan magse-separate. Mamatay ako, mabuhay ako, di ako maseseparate sa love ni God. Neither angels nor demons. Grabe, no? Kahit ano pa daw angel. Sino pang angel yan? Kahit si Angel Gabriel pa yan. Angel Locsin. Diba yun? Kahit sinong angel pa, hindi tayo pwedeng i-separate sa love ni God. Kahit sino pang demonyo, kahit si Satanas pa mismo, hindi tayo masiseparate sa love ni God once you are in Christ Jesus. Neither the present nor the future. Grabe, no? So, hindi ka na matatakot di ba? In the future, hindi ka masiseparate. Hindi ka masiseparate. Hinahawakan mo kasi yung love ni God Nakafocus ka sa love ni God Hindi ka nakafocus sa'yo. Kasi kung nakafocus ka sa'yo, talagang hindi ka mako-convince. Grabe, no? Lalong-lalo na yung mga Christian na yung on and off. Yung mainit ngayon, malamig mamaya. Ay, nako. Kung si God, masiseparate tayo. Pagka hindi na natin siya love, malamig tayo. Matagal na tayong separated. Ilang beses na tayo na-separate. Pero si God, kahit malamig ka, mahal ka pa rin niya. Kahit lumayo ka pa, mahal ka pa rin niya. Kahit nakakabuisit ka na, nakakairata ka na, mahal ka pa rin niya. That's the love of God Yun ang quality ng love ni God Amen? Pakatandaan ninyo, yung quality ng love natin at quality ng love ni God, sobrang magkaiba. Sobrang malayo. Yung quality ng love ni God, perfect Kahit ano pang kabalastugan natin, failure natin, kabalbalan natin, love ka pa rin ni God. Pero hindi ibig sabihin natutuwa siya. Pero love ka niya. Ulitin natin. Sabihin niyo sa kata mo, hindi siya natutuwa pero mahal ka niya. At sasabi pa rito, nor any powers are able to separate us from the love of God. Kahit anong kapangyarihan, hindi tayo maseseparate sa love ni God. Amen? Then let's proceed sa verse 39. Neither height nor depth. Grabe, hindi ko alam bakit nakasulat ito. Neither height, siguro kahit pumunta ka pa ng Mount Everest o pumunta ka pa ng Mars, hindi ka maseseparate sa love ni God. Kahit pumunta ka pa sa Ocean Deep, Philippine Deep, hindi ka maseseparate sa love ni God. Nor anything else in all creation. Walang kayang mag-separate sa'yo sa love ni God sa'yo. Lahat na na-appreciate yun, magsabing amen. Gusto ko po sabihin kahit pumapalpak ko tayo, mahal na mahal pa rin tayo ng Lord. Constant. Constant yung kanyang love. Pero may sabihin po ako sa inyo, paalala at pambalanse. Yung Hebrews 12:4-11. Basahin natin. Na lahat ng mahal ni Lord, dinidisiplina niya. Dinidisiplina niya. Ibig sabihin, pinapalo niya. Pinapalo niya kapag hindi sumusunod. Pero hindi naman kagad namamalo si Lord. Marami munang mercy yan and grace. Pero pagka sobrang tigas na ng ulo talaga, doon na makakatikim ng palo. Basahin natin nakasulat. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. So dito, ini-introduce na ni writer ng Book of Hebrew na tungkol sa struggle sa sin. Lahat tayo nag-struggle sa sin Pagkatapos, sinasabi ni Lord na do not make light of His discipline. So may disiplina. Sabi dito, sa susunod na verse, eto na. Basahin natin ang verse 6. Napagana. 1, 2, 3, go read. Because the Lord disciplines the one He loves. And He chastens everyone He accepts as His son. Anong ibig sabihin? Dinidisiplina ni Lord lahat ng kanyang minamahal. Ang ibig sabihin dito, yung mga anak niya na nagpapatuloy sa kasalanan, didisiplinahin niya yung lahat ng kanyang mahal. Lahat ng mahal dito ni Lord, magsabing amen. Kaya expect mo na, disiplinahin ka pagka ayaw mo makinig kay Lord. Pagka ayaw mong magpa-rebuke, ayaw mong magpa-correct, ayaw mong mag-repent, ayaw mong magbago. Pambalansi ito Kasi yung iba, Pastor,
Hindi nawawala ang kaligtasan. Paano nagkasala? Hindi mawawala ang kaligtasan, pero madidisiplina. Amen? Madidisiplina. Ang ibibigay ni Lord, ang gagawin ni Lord kapag nagkakasala tayo, extend pa rin niya yung grace and mercy, hindi kagad disiplina. Ganyan naman yung mga lahat na nagmamahal. Pero pagka ayaw na, didisiplinahin na. At ang Panginoon Diyos, yung disiplina niya, hindi rin minsan biglaan. Dahan-dahan lang. Wala mo rin tatang tao. Yung mga tatay natin, yung tatay ko, pagka mahina lang yung kasalanan ko, saplid mo, saplid. Itang makarandam na kang bagyang sakit kang balat. Amen? Diba? Ganon yung tatay eh. Pero pat siya inulit-ulit mo, nako, palwal na neta sinturon no. Balas-bas. Pero out of love, di ba? Ngunit hindi nga ang anak, mahina. Mahina lang. Di ba? Kabala na napang matata mo na. Kabalang ka ni. O, naano ka nitang gawa na? Pagka matigas pa yung ulo mo, palwal na nitan 2x2. Ay, rogone. Pero sabi Rapin, walang kadala-dala. Hindi nila ako nabago, ang Lord lang nagbago. May nga saplid ko po, kaya pamanyugal ko. Babawalan da ako kaya pamanyugal ko. Yung pagsusugal ko, talagang napapalo ako ng matindi, pero walang kadala-dala. Ngayon pala, ang magbabago sa akin yung pag-ibig ni Kristo. Amen? Doon na wala yung aking pagsusugal eh. But anyway, nagdidisiplina eh. Kahit si Lord nagdidisiplina. Didisiplinahin ka niya. Hindi niya aalisin ng kaligtasan, pero madisiplina ka. Masaplid ko. Verse 7, endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, then everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. Not true sons and daughters at all. Pakinggan niyo pong mabuti. Kapag tayo po nananatili sa kasalanan at ayaw nating umalis sa kasalanan, yun palang pagdidisiplina, tanda na anak ka talaga ng Diyos. Legit ka, legitimate son, children of God, daughter of God. Pagka nagkakasala ka at hindi ka nadidisiplina, walang disiplina sa'yo, nako, manginig ka na. You might not be a true son of God. Amen? Kaya maganda yung disiplina. Amen? Anong gusto ninyo? Disiplina o relasyon? Ay, Rugo, disiplina na. Pagka hindi ka dinisiplina, wala ka relasyon sa Diyos. Di ka anak ng Diyos. Yan ang sabi na salita ng Panginoon. Then let us proceed. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respect them for it. How much should we submit to the Father of spirits and live? Ito pala talaga yung kalakaran sa father and son relationship. Kahit sa human fathers. Mga human fathers, lahat ng mga human fathers dito, gusto ba niyong respetuhin kayo ng anak nyo? Amen? Sapliran nyo lang. Disiplinahan nyo lang. Amen? Nakalagay dun eh. Nakakonect pala yung disiplina sa respect. Ang mga tao pala, hindi natututong magrespeto at matakot sa magulang kapag walang natitikman na disiplina. Ang tatay natin sa langit, our Father God Yahweh, when you are His true child, true son kanya, true daughter kanya, didisiplinahin kanya kapag hindi ka nakikinig. Pagka hindi ka sumusunod. Kapag nasa kasalanan ka. Pagka sumusuway ka. Ano yung mga disiplina? Ang translation yan, palo eh. Ano yung mga palo ng Diyos? Kasi minsan, ang palo ng Diyos, yung hindi nagtatagumpay yung ginagawa mo. Minsan, ang palo ng Diyos. No offense ha? No offense po. Kadalasan, ang palo ng Diyos, sabihin ko po sa inyo ito, sakit. Pero hindi lahat ng sakit, disiplina ng Diyos. Doon sa John chapter 9, tinanong si Jesus, sino ba ang may kasalanan? Bakit ang taong ito ay pinanganak na bulag? Sabi ni Jesus, walang may kasalanan, hindi kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng tao na yan. Bakit siya pinanganak na bulag? Pinanganak siyang bulag because of the glory of God, para mag-glorify si God. Pero, it is a strong biblical teaching. May sabihin po ako sa inyo, no judgment. Para alam nyo lang, it is a strong biblical teaching. Ang sakit ay bunga ng kasalanan. Biblical teaching po yan. Ang kasalanan, nagbubunga ng karamdaman at pagkatapos, sabi ng Bible, kamatayan pa nga. Karamdaman, disiplina, pagka ayaw talagang makinig, kamatayan na.
physical death. I-discuss ko yan sa panghuli. Kamatayan. Pero, hindi pag-alis ng kaligtasan. Kahit madisiplina ng kamatayan, karamdaman o kamatayan, meron pa rin kaligtasan. Nasa Bible po. No judgment, mahal ko po kayo lahat. Kaya, eto lang po. Tayo po, no, una pong gusto kong ituro sa inyo dito, idadaan ko lang to. Pag kami nagkasakit sa atin, please wag nyo namang isipin, ay may kasalanan yan. Sabihin mo sa kata mo, wag kang judgmental. Wag nating iisipin yun. Ako po, hindi ko iniisip yun. Never think of that. Amen? Pero maganda na tayo, pagka nagkasakit, magsiyasat ng puso. Amen? Pagka sa sarili mo, yan ang siyasatin mo. Pagka yung iba nagkasakit, huwag mo na siyasatin yun. Bahala na sila ni Lord doon. Amen? Lato tayo na nakakaintindihan dito. Magsabing amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, personalan to ha. Pagka nagkasakit ako, huwag mo akong isipin. Pero pagka nagkasakit ako, magbubulay-bulay ako. Amen po ba? Amen? Ganun talaga. Si David, ganun yan. Pagka nagkasakit, nagka-problema, natalo sa labanan, magbubulay-bulay na yan. Amen? Anything na hindi mag-succeed sa buhay mo, magbulay-bulay ka. Wala yung blessing. Pakilagay mo nga kapatid, Psalm 66:18. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Sa ibang translation, if I cherish sin in my heart, the Lord will not hear my prayer. Mahirap sagutin ni Lord. Isa sa disiplina ng Panginoon. Kapag ka meron tayong kasalanan bilang anak niya, hindi niya papakinggan yung prayer natin. Kaya nga yung sin delays God's blessing. Sin delays God's answer to our prayers. It's a form of discipline. Parang tatay mo, manyad-nanyad kang panyali cellphone, da ka manayutusan. Ala kang gana. Ala kang ganang kita request na ning anak mo. Umunos man pinggan mga panos. Pero potang masipag yung anak mo, grabe, agad mo na nga isip, potang birthday na, ano kayang buri na ning anak ko? Diba? Ganon din si Lord, pagka birthday mo, pagka mabait ka sa Kanya, iniisip na niya yung gift niya sa'yo, amen? Lato ng lumilinaw ang salita ng Diyos, magsabing amen. Mahal tayo ng Lord. Mahal na mahal. Kahit magkasala ka, hindi magbabago ang pag-ibig niya. Pero, ang pagpapala niya, maapektuhan. Ang pagpapala niya, mapipigil. At minsan pa nga, pagka hindi ka marunong makinig talaga kay Lord, di na nga na-answer ang prayer mo, di ka pa rin makikinig. Ay, doon na yun. Kaya nga very effective po yung sakit, alam nyo, na doon yung time nakakausapin ka ni Lord. Gusto ng Lord, matitigil ka. Pagka nagkasakit ka kasi, matitigil ka sa bahay, di ba? O pagka may sakit ka, hindi ka pa tumigil, yari ka. But anyway, titigil ka. Ang Lord, ihiga ka niya. Nakahiga ka na. Siyempre, sa taas ka na nakatingin. Kay Lord na lang. Lord, na ano po ito? Amen? Lord, ano po yun? Nak naman, anak kanita. Karina doon ka na naarugay na. Kahit nagkasakit ka, arugayin ka ni Lord, di ba? You will feel His love, His presence. Doon ka na niya aarugayin, ka-comfort. Anak, yung wrong relationship, anak. Di ba? Magiging clear na sa'yo. Anak, yung calling ko sa'yo, yung pag tinatawag kita hindi ka sumusunod, nak di ba? Anak, yung bisyo mo, Dito parang masakit, di ba? Yung parating magulo yung bahay, buhay, pamilya. Nako, kakausapin ka ni Lord. Lato ng naintindihan ng salita ng Diyos, magsabing amen. Nagkasala ka, kahit mabigat yan, love ka ni Lord. Ulitin ko, everlasting love, constant, eternal. Kaya ang ibig sabihin nun, dahil everlasting na yung love ni Lord sa'yo, hindi na niya kukunin yung kaligtasan. Hindi ka mapaparusahan sa impyerno. Hindi na Kasi everlasting na yung love niya sa'yo di ba? Pero, abang nabubuhay ka dito, di ka tumigil sa kasalanan, kung tunay kang anak, asahan mo na yung palo. Amen? At ang palo, pagka pinakinggan mo, tinanggap mo, pagpapala din siya. Amen? Ibig sabihin, wow, anak pala ako ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos dito, magsabing amen. Lahat ng susunod sa Diyos, magsabing amen. 9. Ano po yung nagko-compel sa akin? At kailangan mag-compel sa inyo para lubusang maintindihan at paniwalaan ng OSAS. Once saved, always saved. Yung Jesus' ability of not losing anyone the Father gave Him. Sino po dito ang magsasabi na kung ano ang inumpisahan ni Jesus at sinabi niyang gagawin ay kaya niyang tapusin, magsabing amen. Yun ang sabi niya sa iyo at sa akin. Hindi tayo mawawala sa Kanya.
He will not lose any one of us who has been given by the Father to Him. John 6:39 to 40. Let's read the Word of God. 1, 2, 3, go read. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Ito po yung matinding verse, mga kapatid ha. Yung mga sinasabi ko sa inyo, pangawakan nyo po, na kaya tayo naniniwala sa osas, hindi mawawala salvation kasi sabi dito ng verse, hindi tayo malulos, hindi tayo mawawala kay Jesus. Kahit tayo pa ang magwala, pero tayo, ikikip ni Lord kahit nagwawala tayo. Hindi niya tayo i-disown. Sa Kanya pa rin tayo. Tingnan niyo, this is the Father's will. Everybody say, the Father's will. Yun ang will ng Ama. Ang tawag dito, will ni God, decree ni God. The divine decree of God. When we talk about divine will, Father's will, divine decree. Yun na yung kanyang dinecree. Kasi sa osas, matindi yung pagtingin natin sa divine decree. Sa losing salvation naman, ang dinidepensa yung human will. Mas matindi yung human will kaysa sa divine will, sa Father's will. Kaya tayo, ang pagkaiba natin talaga, ang nagse-separate ng losing salvation at non-losing salvation, yung non-losing, nakatingin sa Diyos. Matindi yung pananalig sa Diyos. Yun namang losing, nakatingin sa sarili, sa human will. Doon nakasentro. So sabi dito, this is the Father's will which hath sent me, that all of which He hath given me, I should lose nothing. So dito, alam nyo, ang bawat isa sa atin, binigay tayo ng Ama kay Jesus. Lahat ng naintindihan, magsabing Amen. Sige, para malinaw lang, sabihin nyo sa katabi nyo, binigay ka ng Ama kay Jesus. All of which He hath given me. Anong kasunod? I should. Yung word na should. Alam nyo yan eh, yung must. Kailangan wala akong mawala, isa man sa kanila. I should lose nothing. At yung hindi niya mawala, anong gagawin niya? But should raise it up again at the last day. So yung hindi mawawala sa kanya, i-raise niya at the last day. Bibigyan niya ng everlasting life. I will raise him up at the last day. Yan sabi niyan, inulit-ulit dito sa verse 40. No, mga kapatid. Now, 2 cases sa mga disciple ni Jesus. Peter, dalawang disciple ni Jesus, pwede nisama rin natin si Thomas. Pero si Peter, dininay si Jesus Christ. Ilang beses? Ay, salamat, merong nakakalam na 5 sa inyo. Ilang beses dininay si Jesus? Ano sabi ni Jesus? Sabi pa naman niya, over my dead body, Lord. Hindi kita ipagkakanulo. Sabi niya, bago tumilaw ko yung manok, 3 beses. Pagkakanulo mo ko. Diba? Alam natin yung kwento, yung tanungan. O, kilala mo ba yan, si Jesus? Oh, hindi kilala yan. Wala kaming relasyon yan. Wala. Napadaan lang ako dito. He denied the Lord Jesus Christ. May nagtanong na ba sa inyo yan? Christian ka ba? Ay, hindi. Nagating ka ba ng libingo? Ay, hindi, napadaan lang. Grabe. Pero sabi ni Jesus sa kanya, pinag-pray kita, Peter, hindi ka mawawala. Hindi siya nawala, amen? So kahit anong dinayo natin kay Jesus, darating yung mga pagkakataon na ganun. Pagkatinanong ka, born again ka ba? Sino nagsabi? Christian ka ba? Ay, huwag natin pag-usapan yan, ha? Kahit i-deny pa natin si Jesus, Jesus will not lose us. Amen? Ikikip tayo ni Jesus. Pero si Judas, ibang usapan. Siyang lang ang nawala. Hindi pa niya binibetray si Jesus nagpe-pray doon sa Garden of Gethsemane. Nagpe-pray siya, di ba? Before na siya ay arestuhin. Before si Judas ay nagbigti. Nagpe-pray si Jesus sa Garden of Gethsemane at nakarecord sa John chapter 17 yung prayer niya. Punta tayo sa verse 12. 17:12. Basahin po natin. 1, 2, 3, go read. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those you gave me, I have kept. And none of them is lost. None of them is lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Wala pa lang nawala. Lahat sila. Pero isa lang ang nawala, yung son of perdition. Why? Alam na ni Jesus, may nakasulat sa salita ng Diyos na merong talagang isa na mawawala kasi hindi naman talaga nanalig sa kanya. Si Judas nga yun. Tinawag nga niyang son of perdition dito. Anong ibig sabihin ng son of perdition? Pakilagay mo nga kapatid.
Ang ibig sabihin ng son of perdition, perdition means utter destruction, eternal damnation, a final and irrevocable spiritual ruin, a state of destruction, the state of the wicked one, and finally, it is defined as hell itself. So si Judas pala, siya yung katuparan ng propesiya sa Old Testament ng son of hell. Actually, ang son of perdition ay nirefer din sa Antichrist. So siya yung embodiment kung paano na merong isang tao in the future na Antichrist, si Judas pala, siya yung parang pinaka-Antichrist sa mga 12 disciples, which was prophesied. Alam ni Jesus yung Biblia eh. Alam ni Jesus yung Old Testament. So, alam ni Jesus na si Judas, kahit 3 taon niya mahigit na minahal, 3 taon niya pinagkatiwalaan, binigyan nga ng kapangyarihan, mag-preach pa nga eh, no? Hindi talaga siya saved kasi nakalagay na sa propesiya na one of the 12 will be a son of perdition. Parang Antichrist lang. So, iba po yung kaso ni Judas. Kaya dito natin makikita na si Jesus wala siyang na-lose. Kahit nagkasala pa si Peter, hindi niya na-lose. Kahit nag-doubt pa si Thomas, hindi niya na-lose. Si Judas talagang nakapropesiya lang talaga siya na hindi talaga siya believer, hindi talaga siya nananalig kay Kristo. And besides, Judas, kung titingnan ninyo, nung hinuli na si Jesus, hindi na niya nakita ang crucifixion, hindi niya nakita yung resurrection, hindi niya nakita yung ascension. So he did not have an idea who Jesus really was. All he said was, I betrayed an innocent man. Yun lang. And he changed his mind and he returned the money, 30 pieces of silver. Hindi siya nagsisi sa kasalanan. Ang lang niya, tungkol sa nagbetray siya ng innocent man. Hindi naman niya siya nanalig na si Jesus talaga yung Messiah. Napatunayan lang ni Judas na innocent talaga doon sa crime na binibintag sa kanya. Pero being the Messiah, no, not really. He did not really believe na si Jesus ang Messiah, which is the criteria for one person to be saved. Si Jesus ang Messiah mo dapat. Amen? So mga kapatid ko, purihin ang Panginoon. Tayo lahat, yes, wala namang son of perdition sa atin. Amen? Kung malulus ka, dapat son of perdition ka. Ang ibig sabihin ng son of perdition, son of hell. Son of hell ka talaga. Utter destruction. And praise God, parang yung mga son of perdition, 2 lang talaga. Si Judas lang yun at saka yung Antichrist lang. Hindi sila savable. The son of perdition is not savable. Amen? So in the first place, even Judas was with Jesus, hindi naman talaga sa saved. Amen? So tayong mga Kristiyano, we're son of God. We're not son of perdition. Amen? Hindi tayo son of perdition. Yung mga son of perdition, they will never lose their salvation because in the first place, they did not receive salvation. Lahat ng maliwanag ang pagtuturong, ito yung magsabing amen. Tayo po, minsan, nagiging rebellious son, nagiging disobedient son, but we will never be a perdition son. We will never be a son of the devil anymore. Amen. Once you become a son, you are always a son. You're a son of God, you are a son of God forever. Amen po ba mga kapatid? Ito sasabihin ko sa atin. Kahit po magwala tayo, si Jesus, hindi na niya tayo iwawala. Sa Kanya tayo forever. Pero sabihin ko po, may pakiusap po ako sa inyo, huwag naman tayo magwala. Amen? Huwag naman tayong magwala kasi we are better off in the care of Jesus. Amen? We are better off nakatabi kasama natin si Jesus. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na masarap sumunod kasi yung intimacy kay God, lalong lumalalim. Kapag sumusunod tayo kay Jesus, yung blessings, walang sagabal. Pagka sumusunod tayo kay Jesus, we can fulfill our great destiny.